Love Serye TV. Destined to Love You, Sir. Tunghayan natin ang huling bahagi. Ihabot, pwede bang pakisabi dito sa medics nyo, tapalan ng balikat ko at susunod ako sa warehouse? Hindi siya mapakali kaya't nasasaktan. Nagpipilit siyang tumayo. Sir, halos wala ka ng kulay sa dami ng dugong nawawala sa katawan mo. Kailangan ka ng madala sa ospital. Pinigilan siya nito sa pagbaba mula sa stretcher. Kailangan mo ng stitches. Pakiusap ng medic. Pero bago yon, kailangan namin dukutin ang balas na nakabaon dyan sa laman mo. Hindi namin magagawa yun sa ambulansya kaya please, Lieutenant, stay on the stretcher at na makalarga tayo. Kailangan ako ni Cristel. Patuloy na niyang pagpipilit. Kyle, kasama niya si Andre. Hindi siya pababayaan nun. Pagpapakalma ni Chief Legaspi. Tiningnan niya ang pagkakabalot ng sugat. Namataan din niya na may motorsiklo sa di kalayuan. Saglit niya pinakiramdaman ang sarili. Then he made a decision. Her life was important. Damn it. Hindi siya mapapakali kung hindi niya makikita ang mga pangyayari. Bukod pa doon, nangako siya kay Cristel. Kailangan niya siguruhin na ligtas ito. No, iling niya. Hindi ko kayang nandito lang ako. Hinablot ni Kyle ang baril sa baywang ng hepe bago tinakbo ang kinapaparadahan ng motor at mabilis na pinaarangkada iyon. Nang marating niya ang warehouse, nakita niya nakapasok na ang team at iilan na lamang ang naroon sa labas for backup. Hindi ba dapat nasa ospital ka na? Salubong ni Ellie sa kanya. I'm going in. Hindi niya pinansin ang tanong nito. Pahingi ng comm. Anong posisyon nila? May visual na sila kay Don Martin. Cristel has him covered. Parang gusto niyang masok ka. Why was Cristel on the front line? Tinakbo niyang papasok ang warehouse. Bawat tibok ng puso niya iisang inuulit na dasal. God, please let her be safe. Cristel pressed herself against the door. Heart pounding habang nakikinig siya sa mga boses sa kabila niyon. 3 tao ang pinanggagalingan noon. 2 mula sa kanyang kaliwa at isa directly in front of the door which she presumed to be Don Martin. Sa isip niya, nakita niya ang eksaktong posisyon ng mga ito, kaya bago niya sinipa ang pinto para magbukas, alam na niya kung saan itututok ang baril. Nakuha niyang itumba ang 2 bodyguard bago pa man matauhan sa mga pangyayari ang kinatatakutang drug lord. Ikaw pala si Don Martin. She pointed her gun straight at him. At ikaw naman ang palos na babae ng walang kwenta kong bastardo. Kalmadong tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Sabi ko na, buhay ka pa eh. Congratulations, magaling ka nga. Nakuha pa siya nitong palakpakan. Saka naman pumasok doon si Andre. Mr. Arkama, finally. Maya-maya ay pumalatak ang matanda. Wala ba kayong konsepto ng fair play? 2 kayo laban sa akin. I'm all alone after this beach put bullet holes in my guards. Pinadaplisan niya ng bala ang tenga nito. Mag-ingat-ingat ka sa kung anong itatawag mo sa akin. Enough, Cristel. Saway ni Andre. Isinukbit na nito ang baril at nilapitan ang Don na kinauupuan nito, forcing the man down on his face sa mesa para kabitan ng posas. Gusto niya sanang paulanan ng bala ang hambog na matanda, pero hindi siya mamamatay tao. Kinontrol ni Cristel ang sumisilakbong galit at saka itinago ang baril niya. Dinampot ni Andre doon at sa tulong ng mga kasamahan nila, ini-escort ito palabas. Mabulo ka sa kulungan, aniya. Tiningnan niya ito ng matalim habang dumaraan ito sa harap niya. At ikaw sa kangkungan. Balik nito. There was a devilish glint in his smile. Bago nila maintindihan ang ibig nitong sabihin, muling umalingaw-ngaw ang putok ng isang baril. O 2 ba yon na sabay pumutok? 3 pala ang bodyguards na ng Don. 2 pa lang ang naitumba ng dalaga. Isa pa sa mga gunmen ng Don ang kitang-kita ni Kyle na nakatayo sa ibabaw ng isang stack ng crates. Nakaasinta ito sa kung sino ang nasa kabila ng makeshift sa opisina. Napatumba niya iyon, ngunit bago iyon ay nakapagpaputok na din ito. Nabasag ang bala ng salamin ng bintana ng opisina at tinamaan niyo ng inasinta. Sinundan iyon ng panghihilikbot na sigaw na sa kanya pala nagmula na makita kung kanino bumaon ang bala. Cristel! Tinakbo niya ang kinaroroonan nito. Pakiramdam niya ay nawala ang dugo sa buong katawan niya nang makita ang itsura ng dalaga. Latag na latag ito sa sahig at palaki ng palaki ang kalat ng dugo sa palibot ng katawan nito. Oh God! Lumuhod siya sa tabi ng kaibigan. Kyle, hawakan mo to.
Kinuha ni Andre ang kamay niya para lagyan ng pressure ang sugat mula sa tagiliran ni Cristel and proceeded to call for an ambulance. Cristel, kausap niya sa halos hindi makasalitang katipan. Tumingin ka sa akin. Hold on, sweetheart. Tila nakilala nito ang nadinig na boses. Dahil itinuon nito ang mga mata sa kanya, nangilid ng mga luha na makita siya. Kyle, I'm sorry, she said in between gasp of air. No, sweetheart. Hinaplos niya ang noon nito. Ako dapat ang mag-sorry. Napabayaan na naman kita. Nasaktan ka tuloy ngayon. Tinaas nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Nagdurugo ang sugat mo. Wala yan. Hinawakan niya ang kamay nito para ilapit sa kanyang mga labi. Galos lang, di ba sabi ko sa'yo? Nasaan ang ambulansya? Alam mo, maganda si Lay. Bagay kayo. Nanginginig siya sa narinig. No, Cristel, huwag mo sabihin yan. It's okay. Mahinang-mahina ang boses nito. Andre, nilingon niya ang kasamahan bago muling ibalik ang tingin sa dalaga. Sweetheart, please, don't go. Don't leave. Tumulo ang luha sa pisngi nito as she touched his lips with her fingertips. Mahal na mahal kita. Her eyelids fluttered close. Kyle, sumilip si Lay sa pintuan ng intensive care unit ng Medical City Pasig, kung saan nakakonfine si Cristel. Lay, tumayo siya mula sa pagkakasandig sa kama ng pasyente at sinalubong ang dumating. Thanks for coming. Niyakap niya ito. Kailan ka bumalik ng Manila? Kahapon ng umaga. I tried to get the earliest flight na makakuha ko pagkatapos naming mabalitaan sa TV yung nangyari 2 days ago. Magkasabay pa kami ni Henry sa eroplano. She led him back inside to sit down. Actually, I'd have thought na nandito siya. Umiling lang siya. Naisip niya, naroon man siya, hindi na kailangan ni Cristel ang ibang magbabantay. Kumusta ka? Banayad nitong hinaplos ang balikat niya. Sana ako na lang yung nakahiga doon. He stared at her with bloodshot eyes. Malinaw na tanda na nito na hindi pa siya halos nakakatulog mula nang dalhin doon si Cristel 3 araw na ang nakararaan. Anong sabi ng mga doktor? Nag-stabilize yung vital signs niya as of yesterday pero critical pa rin yung lagay niya. Malaki yung damage sa right lungs. Bukod pa sa halos maubusan siya ng dugo. He closed his eyes wearily. Kyle, kailangan mong maniwala na magiging okay siya. Pinisil nito ang kamay niya trying to encourage him. From the little I know of her, alam kong fighter si Cristel. Hindi yan basta-basta bibitaw. Hindi ko alam ang gagawin ko if I lose her a second time. Sumubsob siya sa balikat ng dalaga para umiyak sa unang pagkakataon. You won't lose her. You see. Niyakap siya nito. She probably managed to make him sleep dahil sa mga sumunod na alam ni Kyle na nakahiga na siya sa sofa. Narinig niya ang boses ni Lay nang dumilat siya. Nakita niyang binabasahan nito si Cristel ng The Bridge Across Forever ni Richard Bach. Lay, he sat up. Oh, gising ka na pala. Ibinaba nito ang libro at lumapit sa kanya. I thought I'd read to her. Tumitig lang siya sa babae ng matagal. Thank you. You're welcome. She smiled sincerely. Ilang oras ako nakatulog. Halos 3 din. Lay, I'm sorry. Umpisa niya bago nito pinigil ang pagsasalita niya. You don't have to say anything. Pinatong nito ang palad sa kanyang pisngi. Okay lang ako. Hindi pa ako na-inlove sa'yo kaya papayag pa ako matalo. Parang hindi niya mapaniwalaan yon dahil kita niya sa mga mata ng kaharap na nasasaktan ito. He would have held her para lang ipadama dito ang sinseridad niya nang may muling sumilip sa pinto. Si Henry. Hindi ito nagsalita pero in-acknowledge nito ang presence nila. Diretso itong nagtungo sa tabi ni Cristel. Pinanood niya ito habang nakatitig ito sa dalaga. He wept quietly as he touched her face gently. Nakita nilang bahagyang kumilos ang ulo ni Cristel. Pagkatapos, huminga ito ng malalim bago unti-unting nagmulat. Kyle. Halos hangin lang na lumabas mula sa bibig nito ang pangalan niya. Agad niya itong tinabihan. Kumakabog ang puso. Sweetheart, he held her hand. I'm here, Cristel. Para siyang ipinapanganak. Oh, basta parang ganoon ang pakiramdam. Ang tagal-tagal na walang nakikita si Cristel kundi nagdidilim. Kung minsan may flashes ng kulay, parang television set na naka-on pero nag-sign off na siyang channel. Sa wakas siguro, nag-fine-tune ulit ang signal. She managed to see colors and shapes clearly again. At ang mapag-alaalang mukha na nakatambad sa kanya ngayon ay nag-iisang hinahanap niya buong panahon, na wala siyang nakikita kundi dilim.
Iginala niya ang paningin sa bawat guhit at linya niyon. Akala ko nag-ahit ka na. Bakit mukha ka na namang rambutan? Siguro ay hindi ito natuwa sa joke niya dahil bigla itong lumuha. May nakakaiyak ba sa sinabi ko? Wala. Tumawa naman si Kyle ngayon. Hayaan mo, mamayang konti mag-aahit na ako ulit. Buti naman, tango niya. Sa likod, hinila na palabas nila si Henry para makapagsolo ang dalawa. Ilagan, ano ba namang itsura yan? Pabirong bati ni Andre sa kanya as soon as she stepped into their house. Excuse me lang, pakiulit ang sinabi mo. Pinamaywangan niya ito. It's Ilagan Magdayaw, whatever. Humalik ito sa pisngi niya. Kilala mo ba si Karen, right? Ang babaeng matyaga nagtiis sa piling mo. Siya naman ang humirit bago yumakap dito. Hello, Cristel. Good to see you again. Pinisil nito ang kanyang kamay. Kyle, bati ni Andre sa asawa niya. Umabagay yata sa iyo ang buhay may asawa. Oo naman, inakbayan siya nito. Magaling itong mag-alaga eh. Let's eat muna. Inaya sila ni Karen patungo sa dining room. May time pa tayo bago pumunta sa simbahan. Binyag noon ang panganay ni Andre at kinuha siya nitong maging ninang ng baby boy. Malapit na din kayong magpabinyag ani Andre. 5 buwan na pa naman bago ito lumabas. Hinagod niya ang siyan sa may gawing puson. Hindi pa gaanong maombok ang pagbubuntis niya pero kinagigiliwan na niyang magsuot ng mga cute na maternity dresses. Excited na ako para sa inyo, nakangiting sabi ni Karen. Oo nga, pagsang-ayon naman ni Andre. Kasi wala naman akong kamalay-malay nung nasa training ito na magiging ganyan yan eh. Akala ko nga noon magkumpare kayo dahil to tomboy-tomboy to. Pare, obviously hindi siya tomboy. Ganting biro ni Kyle. Pinagtitripan nyo na naman ako eh. Sinimangutan niya ang dalawa. Ma'am, joke lang. Hinagan siya ng asawa. It had been over a year mula nang maipakulong ang drug lord na si Don Martin. At unti-unti na ding nauubos sa mga kasama nito sa kartel na hanggang ngayon ay dinidinig pa ang kaso para makasama nito sa kulungan. Kahit pa nananaig ang batas. 1 buwan si Cristel sa ospital dahil sa damage ng gunshot wound sa kanyang baga. Pero nanatili sa tabi niya si Kyle at siniguro nito na maayos niyang pagpapagaling. 6 na buwan pagkalabas niya sa ospital, idinaos ang kanilang kasal sa isang simpleng seremonya sa simbahan ng San Sebastian sa Maynila. Pareho pa din silang nasa serbisyo. Kapitan na ngayon si Kyle. Siya naman ay pansamantalang office base habang buntis. I think girl ang magiging baby nyo. Inabutan sila ni Karen ng tig-1 baso ng pineapple juice. May naiisip na ba kayong name? Di pa namin alam eh. Nagkibit balikat si Cristel. Alam ko na. Muling humirit si Andre. Malamang kapangalan nun ng baril mo yan. Che, pare, hindi ako magugulat kung paglabas ng anak namin nakadapa at gumagapang habang nakasilip sa sniper scope. Hindi. Kung akala ng mga to patatalo si Cristel sa asara, nagkakamali sila. Paglabas ng baby natin may pakpak siya tsaka may hawak na pana. Sabay-sabay silang nagtawanan.